Dumaan sa butas ng karayom pero nakalusot pa rin sa budget deliberations ng Senado ang panukalang pondo ng Office of the Ombudsman at Department of Justice. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter, Mr. President? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that. Humingi ng public apology si Senator Rodante Marcoleta kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa naging budget deliberations ng Senado ngayong araw. Anya, hindi kasi dapat palagpasin lang ang pagsang-ayon ni Remulla sa tanong na pwede bang mabaluktot ang batas o bend the law. Sinubukang magpaliwanag ng budget sponsor na si Senator Sherwin Gatchalian sa ngalan ni Remulla. This is an opportunity for the current ombudsman to clarify his statements, and this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Pero hindi pa rin nakontento si Marcoleta. Can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the Ombudsman to say it for himself. Kinailangang mag-usap-usap ng mga senador at hindi nasunod ang gusto ni Marcoleta na pagsalitain si Remulla. Very rarely given way to such a motion to suspend the rules, especially during budget plenary deliberations, with all due respect to Senator Marcoleta. So I apologize that it may not be possible also this morning. Sa kabila naman ang iba pang tirada ni Senator Marcoleta hinggil sa restitution at pagbibigay ng timeline ni Remulla sa paglabas ng warrant of arrest, nakalusot pa rin ang panukalang budget ng Ombudsman. Sumunod namang dininig ang budget ng Department of Justice. At ang napuntirya ay ang bigla raw paglobo ng confidential funds ng Office ng DOJ Secretary noong 2025. Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumaas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Sa ibinigay na datos ni Marcoleta, noong 2020, nasa 193 million lang ang confi funds ng Office of the Secretary ng DOJ. Pero sa loob lang ng 5 taon, itong 2025 ay lumobo ng 1.5 billion pesos ang pondo. Ang paliwanag naman dito ni Senator Gatchalian, Noong 2025, ang kanilang confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Hindi ho sila ang nagdagdag. So at that time, noong 2025, I assume na yung mga legislators nakita na marami silang hinahawakan na kaso. Ang konteksto naman ho doon, that time iniimbestigahan po yung missing sabongero. Yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na even before, kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. para sa 2026 budget, ang proposed confidential funds ng DOJ Secretary ay 729 million. Nais naman itong patapyasan ng kalahati at maging 364 million na lang para mailagay ang pondo sa Office for Alternative Dispute Resolution. Pero ang pondo raw kasi ngayon nakalaan para sa Witness Protection Program. Kaya pag-aaralan pa ang pagtapyas nito. Sa huli, nakalusot din ang budget ng DOJ sa plenaryo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.